Kwentong Pambata. Si Prinsesa Rosette. Noong unang panahon, naninirahan ng hari at ang reyna kasama ang kanilang 2 anak na lalaki at 1 anak na babae na mayroong napakagandang gintong buhok. Mahal na mahal siya ng lahat ng mga nakakakita sa kanya. Noong araw na bibinyagan na ang prinsesa, inimbitahan ng reyna ang mga diwata sa iba't ibang panig ng mundo para sa isang magarbong pagdiriwang. Maraming salamat sa inyong pag-imbita sa amin. Aalis na po sana kami ngayon. Huwag nating kalimutan ang nakagawian natin. Sabihin mo, ano ang maaaring maging kapalaran ni Rosette? Kamahalan. Ikinalulungkot ko pong sabihin na maaaring si Rosette ang maging dahilan ng kasawian ng kanyang mga kapatid. Maaari din nila itong ikamatay ng dahil sa kanya. Yun lang po ang nakikita naming magiging kapalaran ng inyong pinakamamahal na anak. Pasensya na po kung hindi ito magandang balita para sa inyo. Nalungkot ng husto ang hari at reyna. Sa mga sumunod na araw, kinonsulta ng hari ang kanyang mga ministro at ang kanyang mga pantas doon sa kaharian. Pero walang makapagbigay sa kanya ng solusyon. Samantala, iyak naman ang iyak ang reyna habang nasa tabi ito ng tulugan ng kanyang anak. Mahal ko, isa na lang natitira nating pag-asa ngayon. Sinabi ng hari sa reyna na may isang ermitanyong naninirahan sa kagubatang malapit sa palasyo. Dumadayo ang mga tao sa kanya para kumonsulta at humingi ng payo. Kung ganoon, kailangan natin siyang puntahan para humingi ng payo. Maaaring alam niya kung paano maiwasan ang kapalarang hinulaan ng mga diwata. Kinaumagahan, umalis sila sa kayang kanilang mga kabayo, kasabay ang mga tauhan ng hari. Nang dumating sila sa gubat, bumaba na sila sa kanilang mga kabayo dahil hindi na makadaan ng mga ito sa kapal ng mga puno. At nilakad nila papunta roon sa puno kung saan nakatira ang ermitanyo. Nakilala agad ng ermitanyo ang hari at reyna. Maligayang pagdating! Kamahalan, ano ang nais niyong itanong sa akin? Inihayag ng reyna ang lahat ng nahulaan ng mga diwata para kay Rosette at humingi sila ng payo. Pinayo ng ermitanyo na kailangan nilang itago ang prinsesa sa taas ng tore at kailanman ay hindi siya palalabasin doon. Nagpasalamat ang reyna at binigyan siya ng pabuya. Minadali nilang bumalik sa kastilyo. Pinatira nila ang prinsesa sa isang mataas na tore at binibisita siya araw-araw ng kanyang mga magulang at 2 kapatid para malibang siya. Tinawag ang pinakamatandang kapatid na lalaki na ang dakilang prinsipe at ang pangalawa, ang butihing prinsipe. Minamahal nilang mabuti ang kanilang kapatid. Hindi nagtagal, nagkasakit ang hari at reyna at sabay silang pumanaw noong araw na yun. Pinatunog ang lahat ng kampana sa kaharian. Nagluksa ang lahat, lalong-lalo na si Prinsesa Rosette. Oras na para ikaw ang pumalit sa trono. Iniluklok ng mga duke at tagapayo ang dakilang prinsipe sa gintong trono at pinutungan ng koronang brilyante. Mabuhay! Mabuhay ang hari! May bago na tayong hari! Mabuhay ang mahal na hari! Ngayong tayo na ang mga tagapamuno, ilabas na natin ang kapatid nating babae sa tore na kinasasawaan na niya. Magandang umaga, mahal kong kapatid. Palabasin niyo ako dito sa toreng ito at napapagod na ako dito. Tara nang umalis sa masalimuot na toreng ito at sa di katagalan ay pagkakasundukan ng hari ng kasal para sa'yo. Puno ng prutas at halaman ang magandang hardin ng makita ni Rosette. May berdeng damo dito at nangingintab na bukal. Manghang-mangha si Rosette. Wow! Ito na talaga ang pinakamagandang lugar na nakita ko! Ano naman ang kinamamahaan mo? Ano yun? Isa yung pikak! Isang magandang nilalang! Inihahayag ko na hindi ako magpapakasal sa sinuman maliban sa hari ng mga pikak. Pero butihing kapatid, saan naman natin mahahanap ang hari ng mga pikak? Oh, kahit saan ka mahalan. Ngunit hindi ako magpapakasal sa sinuman. Pinag-usapan ng hari at ng prinsipe kung paano nila mahahanap ang hari ng mga pikak. Nagpagawa sila ng larawan ng prinsesa na kamukhang kamukha niya.
Dahil hindi ka magpapakasal sa kung sino mang maliban sa hari ng mga pikak, lalakbayin nating magkasama ang mundo Para hanapin siya. sa kabila nito. Aalagaan mo ang ating kaharian. Salamat mga kapatid sa tulong niyo at naabala ko pa kayo. Pangako kong alagaan ko ang ating kaharian. Umalis na ang hari at prinsipe mula sa kastilyo. Matagal-tagal ding naglakbay ang dalawa. Nakarating sila sa malayong lugar na wala pang ibang nakakarating. Tinanong nila ang lahat ng kanilang nakilala. Kilala niyo ba ang hari ng mga pikak? Pero hindi lang ang laging sagot sa kanila. Sa huli, nakarating sila sa kalsadang may pikak sa bawat puno at rinig ang kanilang mga huni sa di kalayuan. Nakarating sila sa isang syudad na nagdadamit ang mga babae at lalaki sa balahibo ng pikak. Nakita nila ang hari na naglilibot sa kayang-kanyang gintong karwahe na may mga makikinang na brilyante at hila-hila siya ng 12 pikak. Nagalak ang hari at prinsipe nang makita nila ang hari ng mga pikak. Siguro ay mga dayuhan nga kayo. Sino ba kayo? Ginoo, hari ang kapatid ko tulad ninyo. At prinsipe naman ako. At larawan ito ng aming kapatid na prinsesa na si Rosette. Nanggaling kami sa malayo para itanong sa'yo kung gusto mong ipagkasundo kayo ng kasal. Maganda at ginituan ang puso niya tulad ng buhok niya? Daang beses pa sa iyong kahilingan at sobra pa. Mabuti. Pakakasalan ko siya ng buong puso at paliligayahin magpakailanman. Ibibigay ko ang lahat ng gusto niya at mamahalin ko siya ng tunay. Babalaan ko lang kayo na kapag ang puso niya hindi ginintuan tulad ng buhok niya, umanda kayo. Parurusahan ko kayo. Oo, tama lang. Mapagkakasundo natin yan. Mabuti naman. Halina't tumuloy kayo sa kastilyo at manatili kayo hanggang dumating ang prinsesa. Hindi nagtagal, may dumating na sulat mula sa kanyang mga kapatid na naghahayag na nahanap nila ang hari ng mga pikak. At kailangan niyang maghanda ng mabilis para pumunta sa kanila. Dahil doon naghihintay ang hari ng mga pikak para pakasalan siya. Nahanap na ang hari ng mga pikak. At handa siyang pakasalan ako. Napagpasyahan ni Rosette na iwan ang kaharian ng kanyang kapatid sa pinakamatalinong matandang lalaki sa syudad. Ikaw na ang bahala sa lahat. Siguraduhin mong masaya ang mga tao at kontento hanggang dumating ang hari. Umalis siyang kasama ang kanyang manggagamot, ang anak nito, at ang kanyang maliit na berdeng asong si Frisk. Sumakay sila sa barko at bumiyahe sa karagatan. Nang makatulog si Rosette at Frisk, inausap ng masamang manggagamot ang bangkero. Gusto mo bang yumaman? Abay, oo naman. Kung ganon, bibigyan kita ng 100 ginto kung tutulungan mo akong ihagis ang prinsesa sa dagat. At kapag nalunod na siya, kukunin ko ang mga damit niya at ipapasot sa anak ko. Dadalhin ko siya sa hari ng mga pikak at siguradong matutuwa siyang pakasalan ng anak ko, ha? Kapalit ng 100 ginto, pumayag ang bangkero sa inalok ng masamang manggagamot. Sa tulong ng bangkero at ng anak ng manggagamot, binuhat nila ang prinsesa kasama ang kanyang kama at si Frisk. Itinapon sila sa dagat. At kung sinaswerte nga naman sila, puno ang kama ng prinsesa ng balahibo ng phoenix na bihira lang ilagay sa mga ganitong higaan. Lumulutang ang mga ganitong klaseng balahibo sa tubig. Lumutang si Rosette na para bang nakasakay pa rin siya sa bangka nila. Biglang tumahol si Frisk na magising siya. Sa sobrang lakas ng pagtahol nito, nagising niya si Rosette at ang lahat ng mga isda sa dagat. Nang marinig nila ang kahol ng aso, lumapit sila sa kama ni Rosette. Niloko nila tayo! Nakalayo na sa kanila ang masamang manggagamot at ang bangkero noong mga oras na yun. Kailangan nating magmadaling makadaong dahil kailangan nating makarating agad sa syudad kung nasa naroon ang hari ng mga pikak. Isinuot ng anak ng masamang manggagamot ang pinakamagandang damit ni Rosette at pinalibutan siya ng brilyante mula ulo hanggang paa. Nakarating ang bangka sa daungan ng kaharian ng hari ng mga pikak. Pagkababa nila, namataan naman sila ng mga taga-sundo ng hari ng mga pikak
at nagulat sila. Bigyan niyo ako ng makakain. Dahil kung hindi, pupugutan ko kayong lahat ng ulo. Hindi naman ginto ang buhok niya at napakasungit pa niya. Siguradong napakamalas ng hari sa kanya. Hindi siya nararapat ipagmalaking asawa ng hari. Naging mahaba at matagal ang prosisyong naganap. Samantalang umaas ng reyna naman ang anak ng manggagamot habang sakay ng karwahe. Sa sobrang sama ng ugali niya, sinasaktan niya ang mga pikak na naghahatid sa kanya. Samantala, sa tulong naman ng mga isda, nakarating ang prinsesa sa daungan ng kaharian ng mga pikak. Maraming salamat mga kaibigan. Hindi ko kakalimutan ang tulong nyo. Ikukwento ko sa aking mga kaibigan at pamilya ang tulong nyo. Kailangan na nating magmadali, Frisk. Manguna ka na! Dumating na ang prosesyon sa palasyo at naghihintay na ang hari ng mga pikak at ang mga kapatid ni Rosette para salubungin ang prinsesa. Bumaba sa karwahe ang peking prinsesa at sinipa niya ang katabi niyang pikak. Tumabi ka nga dyan! Ano? Tinatawag niyong sarili niyong hari at prinsipe? Ang tapang niyong lokohin ako? Ang kapatid niyong walang gintong buhok at sigurado akong walang gininto ang puso. Ipagkakasundo niyo ba akong pakasalan sa pusong batong nilalang na ito? Pero, hindi namin siya kapatid. May hindi pagkakaunawaan. Kasinungalingan, puro kasinungalingan! Gwardya! Ikulong nga sila kasama ang kanilang kapatid sa tore bilang mga bilanggo. Tigil! Tumakbong patungo sa hari si Rosette. Kasunod lamang niya ang asong si Frisk. Lumuhod siya sa harap ng hari. Mahal na hari ng mga pikak. Ako ang tunay na si Prinsesa Rosette. At siya, nagpapanggap lang siyang ako. Anak siya ng manggagamot namin. Nagulat ang hari ng mga pikak sa lahat ng nalaman niya. Ipinaliwanag ni Rosette ang lahat ng nangyari sa kanya. Gwardya, hulihin niyo ang manggagamot at ang kanyang anak at itali sila gamit ang lubid at itapon sa dagat. Iniwan na ng mga gwardya ang magkapatid na hari at prinsipe at hinuli ang masamang manggagamot at ang anak nito. Nang paglingon ni Rosette sa hari ng mga pikak, Oh, hari ng mga pikak! Huwag mo silang saktan! Patawarin sapagkat nanalo ang kasakiman sa kanila. Sigurado po ako matututo na sila sa mga nagawa nilang pagkakamali at hindi na sila mananakit ng kahit sino. namangha ang hari ng mga pikak sa kabutihan ng loob ni Rosette, sa masamang manggagamot at sa anak nito sa kabila ng binalak nilang pananakit sa kanya. Napangiti ang hari. Hindi lang ginto ang iyong buhok. Ginintuan din ang iyong puso ng sobra-sobra. Manghang-mangha ako. Pinatawad ng hari ng mga pikak ang masamang manggagamot at ang kanyang anak. Ibinalik ng manggagamot ang lahat ng damit, alahas at pulseras. Binigyan din ng hari ng mga pikak ang hari at ang prinsipeng kapatid ni Rosette ng ginto para sa abalang nadulot ng kaguluhan. Ikinasal agad ang dalawa at namuhay silang masaya. Pati rin si Frisk, na nakikisaya sa kanilang selebrasyon. Naging masaya siya kasama ang mag-asawa.